Umalma ang ilang miyembro ng gabinete sa pagtrato sa kanila ng mga senador sa pagdinig tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya raw ayaw nila dumalo sa hearing dahil nabubuli lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sino nga ba ang nag-utos na pasakayin si dating Pangulong Duterte sa eroplano papuntang Dahig matapos siyang maaresto? Yan ang paulit-ulit na tanong ni Senator Bato de la Rosa kay PNP-CIDG Chief Nicolas Torre na siyang nanguna sa pag-aresto kay Duterte. Sagot ni Torre, The order that I received from the Chief of the Philippine National Police is to serve the warrant and ensure his delivery to the 250th Wing, to the team that will deliver him to The Hague. pero nalabuan dyan si Senator Bato. Considering that I have a team You of are the PG one there. there. Wala si SOJ doon. Ikaw ang nagkarga sa kanya sa aeroplano. Kaya tinatanong kita, who gave you the order? Sir, I take my orders from the Chief of the Philippine National Police. Pero nang si PNP Chief Marbil na ang tanungin, in-invoke niya ang executive privilege. Nagtuturuan. Nung tinanong sino, kasi ang importante dito, sino ang nag-utos na arestuhin at dalhin dire-diretso si PRRD sa Dahig. Okay, ang sagot ni Torre, paikot-ikot, pero natumbok din ni Bato. Gusto pa nga niyang sagutin nito si Torre na tanungin ng SOJ, si Boying, nagtatago na naman itong mga ito, no? Turuan sila eh. Tago rito, tago ko. Ako nga kay Aimee, hindi ko sinabay-sabay na pinatawag itong mga ito. Nang sa ganoon, makasagot sila nang hindi sila nagtatago sa pantalon ng kung sino man. Oo, di hayaan mo si Torre ngayon sumagot. Sa susunod, si Marbil naman ang tawagan mo. Sa susunod, yung magkapatid na Rimulya. Di ba? Para hindi sila kasi nagtatanong lagi silang nakatago kay Boying eh. Di ba? Ituturo si Boying. No, ito naman si Marbil, sabi ni Torres, si Marbil ang nag-utos. O sabi ni Marbil, iba naman ang tinuro. So nagkabuhol-buhol na sila. Ay nako. Yan ang problema. Mga sinungaling kayo. Pero ako, in my opinion, alam ko sinong nag-utos. Kayo, ha? Sa tingin ninyo, sino ang nag-utos para dakpin si Tay Digong at dalhin sa Dahig? Pakilagay nyo dyan sa comment section. Ako alam ko kung sino. Ha? Ang alam ko, ang nag-utos noon ay takot sa multo. Mamaya pag-uusapan natin yan. So, General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege. Bakit tatakbo ka ng executive privilege, 'di ba? Executive privilege. Takbo kayo ngayon diyan sa sinasabi ninyo na kapangyarihan ng presidente na hindi magsalita. 'Di ba? Pag ang tatapang ninyo. Pag nasusukol kayo, tago kayo kay BBM. Po regarding this matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Dito na umalma si Justice Secretary Boying Rimulya. Ito, pasugod talaga lagi ito si Boying eh. Kaya again, ako suggestion ko, wag nila isabay si Boying. Kasi gusto nito si Boying sa lahat ng bida, sa lahat ng sasagot. 'Di ba? Hindi naman siya tinatanong, pasok ng pasok. Hindi ko nga maintindihan dito eh. 'Di ba? That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. Kita mo. Ha? Ayaw niyang mabuli. Di ba? Bakit kayo? Anong ginawa ninyo sa KOJC? Di ba binuli ninyo? Anong ginawa ng amo mo? Pinatawag si BP Sara sa kamera. Pinatawag si Tatay Digo sa kamera. Sa kapangyarihan ng kanyang pinsan. At nakatago sa kapangyarihan ng Speaker of the House na si Tamba. Anong ginawa nyo? Binuli ninyo. Anong ginawa ninyo kay Tatay Digong? Binuli ninyo. Hindi nyo pinapasok yung doktor, hindi nyo pinapasok yung anak niya, hindi nyo pinapasok yung gusto niyang abogado, hindi nyo hinarap sa korte, tas basta nyo binitbit. Di ba? Ayan ang problema. Takot kayo sa sarili nyong multo. Marcos? Nakakita ka ngayon ng multo? Di ba? Multo mo yan. Kung ano ginagawa mo sa kapwa mo, bumabalik sa inyo. Ayaw nyong mabuli. Bakit bully kayo? Bakit? Nung ginawa nyo yan kay BP Sara, umiyak ba siya?
Tumago ba siya? Nung ginawa nyo yan kay PRRD, iyakin ba siya? Tumago ba siya sa executive privilege? Si BP, sabi, hindi naman siya presidente. Bakit si BP Sara wala bang posisyon? Pinaharap nyo dyan ah. Kinuyog ng kamera. Umiyak ba? Tumago ba? Si PRRD, haharapin niya kaso dito, wag sa ICC kasi andito ang ating soberanya. Tumago ba siya? Umiyak ba siya? Oh, ang hirap sa inyo eh. Tapos kayo ganyan, sasabihin nyo, binubuli kayo. Ay, nako. No, we're not bullying you, sir. Nobody's We're not I bullying think you, that sir. Diba, wala naman nagbubuli sa... Tinatanong kayo, simple lang. Sino ang nag-utos? Ba't di nyo masagot? O Marcos, BBM, nakakita ka ng multo. Takot ka kasi sa multo. Gawain nyo eh. O, akala nyo hindi kayo hahabulin? Ngayon, malulusutan nyo yan. Kung sino ang nag-utos, kung sino ang talagang yung mastermind niyan, akala nyo makakalusot kayo. Lusot kayo ngayon kasi nasa posisyon kayo. Lusot kayo ngayon dahil nakatago kayo sa executive privilege. Pero hindi kayo forever nakaupo. Tandaan ninyo, uupo at uupo si BP Sara. At si BBM bababa at bababa. Matatapos din ang termino niyan. Oh. Ang batas, batas. Oh, hindi nyo na malulusutan yan. Giit pa ni Rimulya, you're trying to make people admit something that they will not admit. nanindigan Hindi ganun. Mali ka doon, Boying. Ha? Para sa akin, ha? Hindi naman pina-admit yung ayaw nilang i-admit. Hindi usapan to kung pinaamin o hindi pinaamin. Ang usapan dito, ano yung totoong nangyari. Hindi ito sukulan. Hindi ito parang ginigipit kayo. Hindi ito parang pinagtutulungan kayo. Hindi para itong binubuli kayo. Nilalabas, dapat malaman sino ang nag-utos. Yan ang issue dyan. Huwag nyo iligaw ang taong bayan. si Rimulya na sumunod sa due process ang pag-aresto kay Duterte dahil 7 taon nga raw nag-imbestiga ang ICC. Natanong din kung bakit agad-agad isinuko ang dating Pangulo sa The Hague at di man lang kinonsidera ang extradition. Nakasaad daw kasi sa diffusion notice ng Interpol na arestuhin si Duterte at magsagawa ng extradition. Wala mo sinabi dito surrender. Extradition lang. Pero ayon kay Rimulya, hindi raw yan uubra dahil hindi na miyembro ng ICC ang Pilipinas. Kung miyembro po tayo ng ICC, nakakatulong sana kay President Duterte na hindi po siya ililipad. Siya po yung mismo nag-atras ng ating membership eh. Kung ganito, Tingnan mo palusot ng mamang yun, no? Tingnan mo si Boying. Sinisi pa si PRRD kasi ang punto ni Boying, walang karapatan, hindi na kailangan sundin yung batas ng ICC kasi nasa ICC na dapat humarap muna doon sa local court yung dadakpin. Yun eh. Bakit hindi dinala sa local court si PRRD? Anong palusot ni Boying? Ang palusot niya, hindi na tayo sakop ng ICC. Kaya dahil umalis na si Tatay Digong nung time na yon, so hindi na niya kailangan humarap sa local court. Hindi na niya kailangan humarap sa Supreme Court o saang korte man dito sa Pilipinas. Tingnan mo tong mama na ito. Binaligtad pa. Ginamit pa si PRRD. Kasalanan pa ni PRRD. Wow. Tingnan natin ngayon. Ano masasabi ng eksperto? kung ganyan, ayon sa ilang senador, dapat daw mas hindi sinurrender si Duterte sa Mismo. I agree with you. Mas lalong hindi sinurrender. Sinasabi nyo wala ng soberanya. Wala ng control sa atin. Bakit nyo sinurrender? Diba? Ako natatangahan ako dun sa sinasabi ni Boying. Ulitin ko hindi si Boying sinasabi kong tanga. Yung rason niya katangahan. Diba? Anong klase? Yung wala ng soberanya. Tapos isinuko nyo, minadali ninyo. Di mas lalo niya dapat hinarap sa korte. Siyempre, kampi yan si Aimee tsaka si Bato kay PRRD. Hindi po. Papakita ko sa inyo, hindi lang sila. Hague at ikinulong na lang sa lokal na korte. Yun ang best judgment namin. Yun po ang tingin namin na mabuti po sa ating bansa.
Ayon naman kay dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant Ayan ang sinasabi, okay? Meron ngayong, kasi banggit ng banggit before na may patungkol sa mga justice na legal daw ang pagkakahuli kay PRRD. Ngayon, ito, justice din. Ulitin natin. Justice Adolfo Azcuna, legal ang warrant of arrest na inisyu ng ICC. Pero ang surrender na ginawa kay Duterte ay hindi tama. If we don't have a treaty, then we cannot surrender the suspect to the ICC under this section, because this section requires that the surrender be pursuant to a treaty. Di ba ang liwanag nun? Legal yung warrant of arrest. Bakit? Wala tayong jurisdiction sa ICC. So pwede silang mag-issue ng warrant of arrest. Pero ang problema dito, yung hindi pinaharap si PRRD sa korte natin. Kasi hindi naman natin kailangan silang i-recognize dahil meron tayong sariling batas, meron tayong soberanya. Sa katunayan, hindi nga natin kailangan dalhin sa ICC. I still believe hindi dapat natin dalhin si PRRD sa ICC kasi gumagana ang ating batas. But in any case, pagtatalunan pa yan, just in case, for discussion purposes, kung kailangan siyang dalhin doon, sakaling kailangan talaga, kailangan pinaharap muna natin dito. Kasi nga walang treaty. So yung pagkaka-aresto kay PRRD at minadali, yun ang illegal. Tingin din ni Azcuna, posibleng nagkaroon ng pang-aabuso sa proseso sa pag-aresto kay Duterte dahil hindi muna siya idinaan sa korte sa ating bansa. Mismo. Ayon pa sa ilang eksperto, ang hindi pagdaan sa lokal na korte bago isinorender si dating Pangulong Duterte sa dahig ay maaring tignan bilang violation o paglabag sa ating sariling konstitusyon. Maituturing daw kasi ang extrajudicial rendition, bagay na kailangang resolbahin ng Korte Suprema. Sa gitna naman ng Alam nyo, puntahan muna natin. Napaka-importante na talagang dumaan, okay, sa korte natin. Kasi, alam mo nagiging rason na itong mga ito. Si Torre, nung pumasok sa KOJC, ang sinabi niya, papasok kami sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo magreklamo. Kung gusto ninyo, magreklamo kayo sa korte. Anong sinasabi nila dito kay PRRD? Dadaling ka namin, isasakay ka namin sa eroplano. We will do this the hard way. And what do you want? The easy way or the hard way? Dadaling ka namin doon sa ayaw at sa gusto ninyo. Saka na lang kayo ulit magreklamo. Exactly po. Kaya tayo merong batas na due process. Dahil ayaw natin yung ganyang sistema. Alam mo tong sistema ni Torre na ito? Ito yung tinatawag nating baryotic system. 'Di ba? Uso yan before. Huhulihin ka namin sa presinto ka na magpaliwanag. Hindi na umuubra yung ganun. Meron tayong batas. Dapat ang paghuli may due process. Hindi pwedeng huli ka ng huli. Unless, kunwari, in act, halimbawa, may pinatay, may pinapatay, may nire-rape, may nag-snatch. Siyempre, huhulihin mo yan, dadalhin mo sa presinto agad-agad. Pero hindi yung act, katulad niyan. Meron daw pinatay si Tatay Digong na 30,000. Sabi ng ibang mainstream media yan. Sabi ng mga ibang NPA yan. Sabi ng ibang mga komunista yan. Pero hindi naman totoo according to Tatay Digong. So yan, kailangan dumaan muna sa proseso. Hindi pwedeng bintang ng bintang. Nakita ba nilang pumapatay si Tatay Digong? Meron ba silang dead body? Wala, di ba? In short, dapat dumaan sa korte. Kaya yung sinasabi nitong si Torre, para sa akin, katangahan. Napaka-baryotic, napaka-utak baryo. Dapat ito sa gubat. Huhulihin kita basta sa presinto ka na magpaliwanag. Payag ba kayo ng ganun? May problema tayo dito. Kasi pwedeng gawin sa'yo, sa akin, at sino man sa atin. Magpapalabas sila ng warrant of arrest sa ICC, tapos basta tayo bibit-bitin doon, hindi tayo idadaan sa korte, at anong sasabihin? Sa presinto ka magpaliwanag, doon ka sa Hague magpaliwanag. Napakadelikado ng ginagawa ng kapulisan natin sa pangunguna ni Marbil at ni Torre. Yan ang kailangan makorek. Kaya nga merong hearing na ganyan. I agree with this hearing. Pigilan natin with
all our reasoning, yung ganyang klaseng prinsipyo ni Torre. Nasa presinto ka na lang magpaliwanag, gagawin ko yung gusto kong gawin. Hindi po pwedeng ganun. Napakadelikado niyan. Yan po ay nagmimistulang martial law. Ha? Wag, alam mo, may problema itong mga ito eh. Kasi lagi sila nakatago sa executive privilege. Ano sinabi nila, Amy? Mag-executive session na lang. Ano sabi ni Boying? Ayaw nila ng executive session. Kasi executive session, mag-uusap sila at yung sagot, di ba kasi executive privilege, as sinasabi doon, hindi nila kailangan sagutin yung mga tanong. Karapatan niya ng executive. Pero sila Torre, hindi naman part ng executive eh. Di ba? So, mali ang pagkakaunawa ni Boying sa maraming batas ng Pilipinas. Abogado pa man din siya. So, sabi, suggestion, executive session. Anong namang itong executive session? Ito executive session, tatanungin sila in private, doon nila sasabihin yung mga sagot doon sa tanong. Anong sabi? Ayaw nila. Dahil ayaw nila Boying, dahil sabi nila, lumalabas daw yung mga pinag-uusapan sa executive session. Ibig mong sabihin, Boying, wala kang tiwala sa sinasabi ni Amy? Ibig sabihin, Boying, wala kang tiwala kay Bato? Ibig sabihin, wala kang tiwala, Boying, sa sistema natin dyan sa Senado? Sinong paniniwalaan mo? Si BBM lang? Naku, anong klase to? Hindi ko maintindihan tong mga pakulo nitong si Boying. No?